spiritual decision making. We have done a lot of decision in our life. Pero bumabagsak po tayo, katulad rin po ako, na hindi natin, how do I say, na nabibigyan diin ang pagiging spiritual in making a decision. Okay, so what can we learn first from this story? Let's see from the past season. Past season. Saan pa nanggaling? Ano ba yung pinanggalingan ni Noah bago siya umalis ng ark? Parang sa atin, tayo sumampa na sa 2026, saan ba tayo nanggaling? 2025. And how's our year last year? Ito ba yung stormy nights and days? Tama? O ito ba yung puno ng alon? Ano matawag ron? Hindi naman duyan eh. Ano tam? Pag nasa loob ka ng barko. Duyan ba yan? Ha? Sino po ba yung nakakasakay pa ng barko papuntang probinsya? Meron pa ba sa atin? O ayaw na, aeroplano na lang? Yan. Nung bata kami, I think si Melanie also nakakaranas po yan. From Manila going to Leyte, pag mabagal yung barko, almost 2 days. So 1.5, 2 days. Ano po. Pag mataas yung barko, tapos pag umaalon, talagang rocked by baby ka lang. Kaya mo, no? So, ngayon pa ang buhay po natin. Stormy ba tayo last year? Full of waves? Walang sunshine? Diba? Pag ang panahon, walang araw, walang sinag, gloomy. Pag gloomy, mga sadang tao. Diba? Mga sadang tao. Naalala ko po yung isang kaibigan kong Amerikano. Kaya punta ka rito sa US, spring. Anong meron yan? Makikita mo yung mga dahon, green. Eko, daming green sa amin. Maganda na daw kasi dating gloomy, madilim. Ngayon, makita mo spring tapos yung mga nag-uumpisa na. So, ang past season natin ay walang sinag, full of waves, full of storms, no? Eh, makaka-relate po talaga tayo. Because Noah, bago po siya lumabas ng ark, he had a rough, not only rough, a tough season, a tough year for Noah. May kita po natin rito, he lost his home. Di ba, alam niyo naman po pagkakaiba ng home at saka house? O pareho lang? Home structure. Yeah, ang house is a structure. Right? Ito, this is our home. This is our home, no? Yeah, first and foremost, he lost his home. He lost some of the folks that were around him, yung mga kaibigan niya, kakilala niya. He went through a rough season where there were a lot of rainy days. Marami pong rainy days, mga kapatid, no? Sa buhay po niya. If you remember the story, 40 days of rain and 40 nights of rain. Hindi lang umaga, pati gabi umuulan. Eh sa Pilipinas, 2 araw lang, lubog na po, no? Pero ito, 40 days, kaya nga bumunto, lubog eh. No? 40 days, no? 40 days, all around, water all around. At ito, ngayon ko lang po nanamnan maigi yung pang-apat na bullet eh. No? Riding the waves for 150 days. Alam lang natin 40 days. 40 nights na umuulan. Pero after ng 40 days, yung 41 days, wala nang ulan. Pero ano meron? Riding the waves ka na lang ngayon. Di ba? Walang ulan. Ganun ka na, ganun. 41 minus 151. 109. 109 days ka pa ganyan-ganyan. Ang hirap to, no? Sa duyan ka, iduyan ka lang yung wala naman na, di ba? Pero ito, riding the waves for 150 days. It's been a long time. Ampo, no? Dumadaan siya sa top rough ng buhay for many days. Almost a year. Tingnan po natin, no? Let's do the math, no? Sa isang taon, how many days? 365. Siyempre, hindi dyan, ang sabi ko. 365 days in a year. Sabi pa ng Bible, it had 150 days of rough water, including the 40 days of rain or night and day na rain po. Tama po ba, no? No. So, yung boat is back and forth. Tapos, wala kang masyadong magawa sa loob ng barko.
routine wall. No? Sino pa yung makasakay ng barko? Sa barko po, di ba, meron mga, ano ba, hindi naman special. Ano yung luxury, mga cabin, upper deck, lower deck, tapos economy, tapos doon ka sa, hindi ka ganun. Yan, no? Pag kayo po doon, ang magagawa, pupunta ka sa taas, sa taas, yun lang, paikot-ikot ka lang, labas ka, ganun. Wala pong magawa. Okay? Ganun po, no? There's no much to do routine wall. Until finally, yung boat nagsettle on the Mount of Ararat. Paano siya nagsettle? No? Nagsettle, ibig sabihin, kung ikaw yung mahalo-lalo, bilang nagsettle siya sa isang stable na pundasyon. Something that could hold the boat steady.